Ayan, hello po. Ito na naman po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. So, pag-usapan natin dito po sa ating channel, unang-una, i-debunk muna natin itong mga kasinungalingan ng mga Duterte diehard supporters na kung saan ay nagpahayag na daw po ng pagkadismaya itong mga retired general sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo na mainit-init pa na balita, mga kamunting tinig, na nagpahayag po ng suporta ang Association of Generals and Flag Officers. Kasama po dyan ang iba't iba pong mga organisasyon. No? Inihayag po nila ang kanilang pagsuporta ng mataimtim at paus-puso, okay? Taus-pusong pagsuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang laban, sa kanyang mga hakbang at mga pulisiya kontra korupsyon na isa pong matinding issue sa araw na ito. Okay? So, dahil po sa ganyang klaseng mga pahayag, gusto natin ipaalam sa taong bayan na huwag kayong mabahala diyan po sa mga hakbang o sinisigaw ng kuno mga retired generals na wala naman pong mga bilang. Ang pakinggan po natin ay ang pagpapahayag po ng AFGO. Yan po ay acronym ng Association of Generals and Flag Officers at syempre kasama po dyan ang iba't iba pong mga organisasyon. Ang kanilang taus-puso gaya ng sinabi ko kanina na suporta po sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil nilalabanan po ng Pangulo ngayon ang korupsyon. Ibinunyag niya ang matindi at talamak na katiwalian sa Department of Public Works and Highway na nagpakasasa ang mga individual, empleyado ng pamahalaan at iba pong mga pinagsususpitsahan at pinagdududuhang mga mambabatas ng ating republika. So nakikipagpulong din ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa mga miyembro ng AFGO. Katunayan, kumakalat na po ang mga larawan dyan po sa social media na kung saan ay yung mga miyembro ng AFGO dahil po sa pakikipagpulong ng ating mahal na Pangulo upang talakayin ang mga usapin kaugnay po sa militar. Kabilang na po dyan yung AFP Modernization Program ng ating gobyerno, yung iba pang mga panukala katulad po ng salary standardization para po yan sa mga military at mga uniform personnel. So ang hakbang na ito, mga kamunting tinig, ito ang pang-debunk natin sa mga ginagamit ng mga rallyista na mga makakaliwa na kung saan di umano'y nagpapakilala na ang ginagawa po nila ay para sa bayan pero nakikisawsaw lamang po sa usapin na kung saan pinangunahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakakalungkot dahil mayroon pang mga uto na mga Pilipino sapagkat naniniwala sila na itong mga general na nagsasalita ngayon sa social media na parang mga vlogger na ay naiimpluwensyahan ang kanilang mga kaisipan. They are not being enlightened on what is really the real intent of this retired general. Matagal na po nating sinasabi, loyal po ang mga militar, ang Armed Forces of the Philippines sa pamumuno ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro. Kasama na po dyan ang ating mga kapulisan, very loyal po sila sa chain of command. At hindi po sila magtatraidor sa ating konstitusyon. Gaya ng mga pinapakalat ng mga Duterte diehard supporters na kung saan-saan lang sina pumipick up nito mga retired general na ito na wala naman pong mga bilang na mga suwail. Instead na suportahan ng presidente, sinisira pa nila, nagpapakalat pa sila ng mga information na any time of the day, pabagsakin po nila ang Pangulong Bongbong Marcos at i-install nila si Sara Duterte, which is, alam naman po nila yan, na malabong mangyari yan. Wala silang ideolohiya. Pangalawa, nahaluan sila ng mga makakaliwang prinsipyo. So itong mga Pilipino na mga sumusuporta sa mga Duterte na nagbabalak pa magrally at manggulo
dyan po sa Luneta sa September 21. Bukas na po yan, mga kamunting tinig. Dahil nakatanggap po tayo ng information na talagang gusto nilang isulong yung Marcos Alis Dyan movement para po i-install nila si Sara Duterte na wala pong alam na ang trabaho ay maglustay ng pondo ng taong bayan, magpasyal-pasyal Santissima Trinidad from July of 2024 up to the present. Pabalik-balik po, parang nasa 13 bansa ang kanyang pinuntahan. Ngayon, pupunta na naman po siya sa Japan para hindi mahalata itong mga destabilization effort ng kanyang mga kaalyado. Pag halimbawa, ikudita nila o di kaya po'y sisigaw sila dyan ng Marcos resign sa September 21. Pwede niyong gawin yan pero sa mapayapang pamamaraan. Pero duda ako na ang mga Duterte Jihad supporters gamitin nila ang mapayapang pamamaraan. Hindi po. Pero ito lang po ang masasabi ko ha. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo, ito po ay fake news. Kampante po tayo sa pananatiling neutral at paggalang ng Armed Forces of the Philippines sa Constitution po natin. At syempre, wala pong dahilan para suportahan ng armed in uniform and at the same time Armed Forces of the Philippines ang hakbang upang patalsikin si PBBM at iupo si Sara Duterte. Kaya po natutuwa po tayo dahil sa kabila ng mga black propaganda nitong mga retired general na umala ng mga bilang, simula pa yan noong mga nakaraang taon. Yung iba nga vlogger, yung iba nga hindi na po natin naririnig yung kanilang mga pangalan. Uulitin ko sa inyo, mga kamunting tinig at mga Duterte Jihad supporters, ito po ang legit na balita na ang Armed Forces of the Philippines po natin at ang iba't ibang mga association or organization nakikipag-ugnayan po sa Association of General and Flag Officers or yung APGO. Okay? Sabi ko nga sa inyo, kasama na po ang iba't ibang mga organization dyan. Inahayag nila ang kanilang taus-pusong pagsuporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa kanyang mga hakbang kontra korupsyon. Hindi lamang po basta-bastang pagsuporta. Sinusuportahan din nila yung hakbang ng ating mahal na Pangulo para labanan at kontrahin ang korupsyon sa isang ngayong araw. Nagkaroon po ng meeting. Okay? Nakikipagpulong kasi ang Pangulo sa miyembro ng AFGO para talakayin itong mga usapin kaugnay po sa military. At ang mahalagang issue ay yun po ay yung AFP modernization at ang panukalang salary standardization para po sa ating mga militar at armed uniform personnel. So tuwang-tuwa po tayo na sa kabila po ng mga destabilization effort, sa kabila ng mga black propaganda, hindi po natinag na ang mga AFGO po natin ay dalahin sila sa tamang landas ng kanilang prinsipyo. Hindi po sila susuporta sa mga may masamang balak, maitim na hangarin upang guluhin ang maayos na sistema ng ating bansa. Kaya kayo mga nagpapakalat dyan ng fake news, lalong-lalo na yung mga Duterte Jihad supporters, huwag kayong umasa na sa gagawin po ninyong rally, suportahan kayo ng militar para pababain ang Pangulo in your dreams. Hindi po papayag ang Armed Forces of the Philippines na pamunuan ng Pilipinas ng isang BP na walang alam. BP na sinisira ang imahe ng Republika ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Kaya kung ako sa inyo mga DDS, mamulat na kayo sa katotohanan. Tigilan na ninyo ang paninira. Magbawas na kayo ng suporta ninyo sa mga Duterte. Magbalik loob kayo sa pagsuporta po sa ating gobyerno na pinamumunuan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil yan po ay ang disenteng hakbang ng tunay na Pilipino. Pilipino na makabago sa bagong Pilipinas na may ugaling makadiyos, makakalikasan, makatao, makabayan at makabansa. Maraming salamat sa inyo. Have a nice day and God bless everyone. Patuloy po sa pagsuporta sa ating Pangulong, walang ibang hangad kundi ang tuldukan
ang korupsyon, lalong-lalo na sa Department of Public Works and Highways.